Muli tayo ay nasa pagbubulay ng salita ng Diyos at sana'y makinabang po tayo sa ating nakaraang pagbubulay. Noong nakaraang linggo po tayo ay hinikayat na manalangin at sabi doon, ang pananalangin ay makapangyarihan. Hindi yung panalangin mismo ang may kapangyarihan, kundi yung ating dinadalanginan ang Diyos. Siya ay gumagawa sa panahon na tayo ay nananalangin. Kaya ang paghihikayat ng Biblia, maging matyaga tayo sa pananalangin. Ito ay katumbas ng pagsasabi huwag tayong titigil na manalangin at huwag manghihinawa sa pananalangin. Ibig sabihin, maging ugali natin ang manalangin sa araw-araw. Ngayon kung ikaw ay nakinig ng mensahe nung nakaraang linggo at nakinabang ka sa pag-aaral na ito, marahil ay nagkaroon ka ngayon ng bagong pagtingin at dahil nakakita ng bagong dahilan kung bakit dapat kang manalangin dahil hindi nawawalan ng kabuluhan ang isang totoong pananalangin sa harapan ng Diyos. Merong kapangyarihan na dumadaloy at ito ay gumagawa sa buhay ng isang taong tunay na lumuluhod sa panalangin sa Diyos. Kung mamumuhay lang tayo ng patuloy na matuwid sa paningin ng Diyos, katulad ng sinabi nung nakaraang linggo, ang ating mga panalangin ay matitiyak nating makakarating sa Ama at ito'y magkakaroon ng katuparan ayon sa kanyang itatakdang panahon ng pagtugon dito. Kaya kung meron mang dapat na maging masigasig sa pananalangin, ay tayo ng mga Kristiyano. Ngayong umaga po ipagpapatuloy natin ang ating pagbubulay tungkol sa usapin ng pananalangin. Nabanggit nung nakaraang linggo ang pangalan ni Jabez. Doon sa unang Kronika, chapter 4, verse 9 to 10, ay ganito ang naging pagpapakilala sa kanya. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang itinawag sa kanya sapagkat ito ang wika ng kanyang ina. Ipinanganak ko siya sa gitna ng hapis. Ngunit tumawag si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, ilayo ninyo ako sa kapahamakan para hindi ako mahirapan. At ipinagkaloob naman ng Diyos sa kanya. Ipinagkaloob naman ng Diyos ang kanyang kahilingan. Dito po sa Aklat ng Kronika ay talaan ito ng mga pagkakasunod-sunod sa laysay ng mga kwento at talaan ng mga angkan o lahi ng Israel. At dito sa portion ito na ating binasang talata, ito ay bahagi ng pagsasalaysay mula sa angkan ni Huda hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Kapansin-pansin lamang na ang may akda ay pansamantalang nagpreno ng konti para bigyang daan na ipakilala si Jabez. Tayo naniniwalang walang mali sa anumang nakasulat sa Biblia. Kahit gusto kong maniwala na sinadyang i-highlight ng may akda ang pangalan ni Jabez o Jabez dahil mayroong mahalagang aral na matututunan o mayroong mahalagang aral na gustong ituro ang may akda sa mga magbabasa o makakabasa dito. At yun nga ay tungkol sa pananalangin. Yung aral mula doon sa naging panalangin ni Jabez. Maikli lamang ang kanyang panalangin kung inyong mapapansin. Maikli ngunit malaman. Kung sa pagkain, kompleto, rekado. Ang totoo ay marami na ang na-challenge, na pagpala, at meron nang libro na nagawa na patungkol dito. Isa na doon ang librong ginawa ni Dr. Bruce Wilkinson na naghihikayat sa mga mambabasa na sundan ang halimbawa ni Jabez sa paraan ng kanyang pananalangin.
Makapangyarihan ang kanyang naging panalangin. Binago nito ang lahat sa kanyang buhay. Binago nito ang kanyang sarili. Binago nito ang kanyang buhay at ang kanyang kapalaran. Binanggit dito ni Jabez sa kanyang panalangin ng apat na request na sa kanyang panalangin. Una nga ay nung hiniling niya na pagpalain siya. Pangalawa ay yung palawakin ng kanyang lupain. At yung pangatlo at pang-apat, kung sa English natin titingnan, ay yung hiniling siya na hiniling niya ang proteksyon, pag-iingat ng Diyos, at ang pagsubaybay ng Diyos sa kanya. Binanggit ni Jabez sa panalangin ito ang lahat ng kailangan niya nung panahong iyon. Lahat ng kanyang kailangan at masasabi na kailangan ay binanggit niya sa panalangin. Masasabi nga natin sinulit nitong si Jabez ang panahon niya sa pananalangin. Lahat ng pwede niyang i-request sa Diyos ay kanyang idinalo. Kung sa bagay, ang Diyos din ang nagsabi, humingi kayo at kayo ay makakatanggap. Lahat tayo ay nangangailangan din ng kaparehong pananalangin ni Jabez. At lalo pat dumaan tayo sa nakaraang taon sa matinding hamon. Marami ang nahamon ng kanilang buhay. Pinansyal pang araw-araw, ang mga trabaho at kabuhayan ay nasubok ng inam. At hindi ko alam kung ang iba ay nakabangon na ng tuluyan. Maaaring hanggang ngayon ay nagpipilit pa rin muling ibangon mula sa nakaraang kasawian. Ngayong umaga po sa ating pag-aaral, pagbubulay ng salitang ito, ng mensaheng ito sa buhay ni Jabez. Pag-aaralan natin kung paano ba nanalangin si Jabez at matuto sa paraan na siya ay nanalangin. Paano ba nanalangin si Jabez? 4 na bagay. Una, siya'y nanalangin ng may buong pagsusumamo. Ang sabi doon, sa verse 10, ngunit tumawag si Jabez sa Diyos. Sa English po, ginamit yung salitang, he cried out to God. Siya ay umiyak sa Diyos. Meron pang version, cry out loud. Umiyak ng kainaman sa panalangin sa Diyos. Ano ang ipinapakita noon? Ano ang ipinapakita ng ganoong pag-iyak niya, ng ganoong pagsusumamo niya? Ito yung nagpapakita po ng kanyang matinding desperation para sa katugunan ng Diyos sa kanyang idinadalangin. Gustong-gusto niya at desperado na ang taong ito. Kaya ganoon na lamang ang kanyang panawagan sa Diyos na tugunin ang kanyang hinihiling. Ngayon, bakit nga ba ganoon na lamang katindi ang kanyang pagsusumamo sa Diyos? Balikan natin ang sabi ng talata, pinakilala siya. Ang pangalan niya Jabez. Ang kanyang pangalan daw ibinigay ng kanyang ina. At ito ay may kahulugan ng hapis o sakit at hirap dahil ibinata ito ng kanyang ina sa naging karanasan nito sa panganak niya. Talagang mukhang labis na nahirapan. At sabi pa ng ibang mga scholars, nakadagdag pa marahil doon ng kasalukuyang status nila ng buhay noon. At kaya ganoon na lamang ang pangalang meron siya. Nakakalungkot lang isipin na kung bakit ang paghihirap na naranasan ng ina ay kailangan pang ipasa sa kanyang magiging anak. Kung bakit kinakailangan ang naranasang pagdurusa, kahirapan, ay kailangan ding ipasa at maranasan din ng kanyang anak. Ang totoo ay nag-declare ng curse ang kanyang ina sa buhay ni Jabez. Hindi kaya naisip ng ina ni Jabez ang kanyang ginawa hindi lamang nagdulot ng masamang imahe sa pangalan nito, kung hindi nakaapekto ito ng malaki sa naging buhay ni Jabez
at sa magiging buhay niya sa hinaharap. Marahil ay may mga pagkakataon na itong si Jabez, habang siya'y mula pagkabata, habang siya'y lumalaki, ay ayaw nang mapakinggan pa ang kanyang pangalan. Dahil every time na siya'y tatawagin sa kanyang pangalan, araw-araw siyang nare-remind kung sino siya, ano siya. Siya ay walang kinabukasan, siya ay patapon ang buhay, walang pag-asa sa buhay, dahil yun ang idinideklara ng kanyang pangalan. At hindi ko alam kung siya may pagkakataong nagalit sa kanyang ina, na sa dinami-dami ng pwedeng ipangalan sa kanya, ang pangalan pang Jabez ang napili na ibigay. Ngunit wala nang magawa itong si Jabez. Bibit-bitin niya ang pangalan niyang yun hanggang sa kanyang kamatayan. Mapalad tayo sa ating panahon ngayon. Pwede tayong magpasya na baguhin ang ating pangalan, lakarin ito sa PSA kung gusto natin. Kung napapangitan ka sa iyong pangalan na tinanggap mula sa iyong magulang, may laya kang palitan ito. Ngunit nung panahon nila, walang ganoon. Kung ano ang ibinigay sa iyo ng magulang mong pangalan, yun na ang pangalan mo. At kadalasan ng mga pangalan kanilang ibinibigay ay may kahulugan na naglalarawan kung ano ang kanilang magiging bukas, magiging ano ang kanilang kapalaran. At walang dinidiktahan na ang kapalaran ni Jabez dahil sa pangalang meron siya. Meron nga lamang ilang mga karakter sa Biblia na nakaranas na nabago ang kanilang pangalan at ang Diyos ang nagbago ng kanilang pangalan. Halimbawa, mula sa pangalang Abram, pinago ito ng Diyos at ginawang Abraham na nangangahulugang ama ng maraming lahi. Isa pa, ang pangalang Jacob ay pinalitan ng Diyos ng pangalang Israel makatapos ng enkwentro ni Jacob sa Diyos. Merong ganoong mga pagkakataon. Ngunit walang ganoong enkwentro si Jabez sa Diyos na nagsasabing iba na ang pangalan mo ngayon. Wala. Nananatili ang kanyang pangalan ay Jabez. Kung minsan, kapag alam nating wala na tayong magagawa pa, ang pinakamainam at pinakahuling choice na magagawa na lang natin ay ang umiyak. Hindi ko alam sa inyo kapag kayo labis ang nahihirapan. Di ba ang last na atin na lamang naging reaction ay umiyak na lang. At sa iba kapag talagang napakabigat ng dinadala, pinagdadaanan, sinisigaw ang nararamdaman para gumaan-gaan. Nasa ganoong kalagayan itong si Jabez. Umiyak siya sa Panginoon. Gusto niyang malayaan ang kanyang kalagayan. Ayaw niyang mangyari sa kanya ang idinidikta ng pangalan, kahulugan ng pangalang meron siya. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagsusumamo sa Diyos na tulungan siya at baguhin ang kanyang buhay. Baguhin ang naghihintay na bukas sa kanya. Hindi natin pinapangarap na daanan ng sino man at maging buhay din ng sino man ang dinaanan ni Jabez. Ngunit may mga pagkakataon niya na malalagay tayo minsan sa ganoong kalagayan. At may mga taong ipapahintulot ng Diyos minsan na ilagay sa ganoong kalagayan at karanasan sa buhay. Sa anong dahilan? Para ituro sa kanila at matutunan nila na sa Diyos lamang umasa, na ang Diyos lamang ang kanilang tunay na magiging pag-asa at wala nang iba. Wala silang magagawa sa kanilang sarili. Sa matinding paghihirap ni Jabez, dinala siya nito sa matinding pangangailangan. Merong ganoong layunin ang mga karanasan sa buhay natin kapag tayo dumadaan sa mga matitinding pagsubok, matitinding paghihirap, matitinding mga suliranin, o ibigat na pasanin. Dinadala tayo niya sa matinding pangailangan. Hindi ba? At sa dulo nun,
ay yung matinding pangangailangan na hanapin mo ang Diyos. At naroon si Jabez sa posturang iyon ng paghahanap sa Diyos. Kailangan na niya ang Diyos. Wala nang ibang pwedeng makatulong sa kanya kundi ang Diyos. Kaya hindi natin, kung tayo may dumaan sa matinding paghihirap, kung kasalukuyan dumadaan ka ngayon sa ganong karanasan, huwag mong sisihin ang sino mang tao kung bakit dumadaan ka ngayon. Bumaling ka sa Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Wala nang maitutulong pa ang iyong paninisip. Sa halip, ituon mo na lamang ang iyong pansin sa Diyos na mayroong magagawa sa buhay mo. Ayaw ni Jabez na mamatay na bitbit ang sumpang iyon. Gusto niyang magbago ang kanyang kinabukasan. Hindi ko alam sa inyo kung ang umpisa ng inyong buhay o kalahati na ng inyong naging buhay sa mundong ito'y puro naging paghihirap, puro kabigatan. Bilang siguro sa inyo yung mga panahon at araw na maalawang kayo't masaya. At nagtatanong kayo kung mayroon pa bang pagbabago mangyayari sa bukas mo, sa inyong bukas. Gusto kong sabihin sa inyo na may pag-asang magbago ang bukas mo, ang buhay mo. Kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay, dumulog ka sa panalangin. At kung ikay labis ang nahihirapan, dumulog ka sa Panginoon. Handa siyang makinig at handa siyang tumugon. Hindi ba? Nang lumapit si Jabez sa Diyos para manalangin, hindi naman siya lumapit sa Diyos para makipagkwentuhan. Lumapit sa Diyos para umiyak. Sabi ng ilang mga doktor, nakakagaan din sa kalooban yung iniiyak mo. Ang iyong problema sa iba. Pero how much more, lalo't sa atin ng mga mananampalataya. Meron tayong Diyos, Ama, na ating kinikilala, na sabi ng Biblia ay lubos na nagmamalasakit sa atin at nagmamahal sa atin ng lubos. Bakit hindi tayo lumapit sa Kanya at sa Kanya natin iiyak ang lahat ng paghihirap na yan? Desperado na siya, kaya ganoon na lamang marahil ang kanyang pagtawag sa Diyos. Para bang sinasabi niya sa kanyang panalangin, Diyos ko, hindi lingid sa iyo ang aking kalagayan. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kahabagan ninyo ang lingkod niyo. Naranasan mo na bang manalangin ng gano'n ka-intense na panalangin? Tipong walang-wala ka na. And Lord, ikaw na lamang talaga ang maasahan ko. May panganib minsan. Kapag ang isang tao'y nasa desperadong kalagayan, may isang panganib na gumawa ng hindi maganda. May mga taong kapag nasa desperadong kalagayan at pangangailangan na, doon nakakaisip gumawa ng masama. Tingnan niyo yung mga tao. Mga nakakulong sa bilangguan, hindi naman talaga lahat ng mga nakakulong doon ay talagang usakan na masamang tao. Merong mga nakakulong doon na dahil sa tawag ng matinding pangangailangan, desperado na, at wala na siyang maisip na ibang paraan, no choice na siya, kumbaga. Yun na lamang ang kanyang naisip, may sumagi sa kanyang ganong pag-iisip, pasukin mo yung bangkong yan, magnakaw ka, magkidnap. Hindi dahil sila talagang masamang tao, kundi dahil tawag yun ang kanilang matinding pangangailangan sa buhay. Kaya nila nagawa. Ngunit sa ating mga mananampalataya, huwag naman sanang mangyari na kung tayo dumating sa isang matinding pangangailangan at desperado na tayo, ay makaisip tayo ng masama. Ano ang itinuturo ng buhay ni Jabez? Kung ikaw ay nasa isang desperadong kalagayan na,
nasa kalagayang matindi na ang iyong pangailangan, sa panalangin ka lumapit. Sa panalangin ka, dumulog sa Diyos. Dumulog ka sa Diyos sa panalangin. Dalhin mo sa panalangin ang iyong pinagdadaanan. Ganito rin ang ginawa mga kapatid ni Hana. Si Hana na ina ni Propeta Samuel. At kilala natin si Propeta Samuel. Siya ang nag-anoint kay Saul at kay David na hari ng Israel. Itong si Hana ay palaging tinutuya, iniinsulto ng kanyang karibal sa kanyang asawa na sa Pinina kasi nga siya'y walang anak. Kaya kapag dumadating isang panahon na mayroon silang okasyon, ay na binibitbit ang pamilya. Si Hana ay walang mabitbit na anak. Iniinsulto siya nitong isa. At labis namang inapagdamdam ito ni Hana. Hanggang dumating na siya sa dulo ng kanyang kayang ipagtiis. At nung siya dumating na sa dulong iyon, dumulog siya sa Diyos at nagmamakaawang pagkalooban siya ng isang anak na lalaki. Kaya nga ipinagkamali pa ni Eli na ang babaeng ito'y lasing. Kasi buong pait na nananangit sa Diyos, nagmamakaawa sa Diyos, na pagkalooban siya ng anak. At tinugon naman ng Diyos ang kanyang panalangin ito. At si Samuel nga naging bunga ng kanyang hiniling. Ano ang iyong kasalukuyang kalagayan niyo? Ikaw ba'y nasa matinding pangailangan? Dumadaan ka ba ngayon sa matinding paghihirap? Gusto mo bang makakita ng pagbabago, pero wala kang magawa? Nagsisikap ka, pero parang walang nagbabago sa iyong kalagayan? Baka ang kailangan mong gawin ay tumawag ka sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Ang Diyos ay nagsasabing, lumapit kayo sa akin. Tumawag kayo sa akin. Call unto me, sabi ng Diyos. Huwag mong piliting ayusin ang mga bagay sa buhay mo na hindi mo naman talaga kayang ayusin. Kahit buhay mo yan, minsan ito ang nakakalungkot sa ating isang malungkot na katotohanan. Kahit buhay natin ito, hindi natin kayang ayusin sa sarili lang natin. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ang habag at biyaya ng Diyos para lubos na iayos ang buhay natin, para matamo natin ang tunay na tagumpay. Huwag mong pilitin sa sarili mo. May panganib na baka matukso ka lamang na gumawa ng hindi maganda. Ang mga tao kaya nakakagawa ng kasalanan, bunga ng kanilang matinding pangailangan, ay dahil pinipilit nilang patamaan ng mga bagay sa sarili nilang paraan. Gayon hindi nga nila kaya. Ang dulo, nakakagawa sila at nakakapagpasya ng mga bagay na mali at masama. Idulog mo na lang sa Diyos, kapatid. Dahil hindi naman lingid sa Kanya ang iyong kalagayan, ang ating mga pinagdadaanan. Ang sabi nga ng Diyos sa awit 50, verse 15, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Ulitin ko, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Baka nga kaya walang nagbabago sa ating mga sitwasyon at kalagayan ay dahil hanggang ngayon ayaw mong humingi ng tulong sa Diyos. Pinipilit mong gawin ang mga bagay sa iyong sariling lakas at alam, gayong imposible naman. Hanggang sa puntong dumadaing ka pa at nagreklamo, bakit ang hirap-hirap naman ang buhay? Nakarinig ba kayo ng mga ganyan daing? Tanong, sinubukan mo na bang dumapit at magsumamo sa Diyos ng buong taimtim? Isang panalangin, seryoso mong dinudulog sa Panginoon.
hinihikaya tayo ng Biblia, mga kapatid, na ang panalangin ay maaaring ang sagot sa iyong pinagdadaanan ngayon. Ang manalangin sa Diyos ang maaaring kulang lamang sa iyo para magbago ang iyong kalagayan ngayon. Pangalawa, siya ay nanalangin na may buong pagkilala sa Diyos. Ang sabi doon sa talatang ating pinagbubulayan, ngunit tumawag si Jabez sa Diyos ng Israel. Ini-highlight muli ng may akda, hindi lamang ang pangalan ni Jabez, kundi ini-highlight doon kung kanino nanalangin si Jabez. Bakit kailangan sabihin Diyos ng Israel? Bakit kailangan may ganun pang specific na pagpapakilala? Bakit hindi sapat yung Diyos lang? Yun ay para ma-remind at para ako'y naniniwalang para ma-remind si Jabez na itong Diyos na kanyang tinatawagan ay yung Diyos na nagligtas sa Israel mula sa Ehipto, nagpalaya sa kanila, nag-ingat sa kanila sa daan, gumawa ng maraming himala, nagpaula ng mana, hanggang sa tuluyang sila ay makarating sa lupang pangako. Ito yung Diyos na makapangyarihan na gumawa sa kanila noon. At siyang gagawa din sa buhay niya ngayon. Ang Diyos na nagpamahalas ng matinding kapangyarihan. Kinilala ni Jabez kung kanino nga nagmumula at sino ang may kakayanang baguhin ang kanyang buhay at kapalaran. Kaya hindi niya ito pinilit na baguhin sa kanyang sariling lakas at hindi niya iniasa sa iba. May mga pagkakataon na may mga taong iniasa sa iba ang kanilang bukas. Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magaling. May mga anak na nagkaasawa na't lahat ay umaasa pa at iniaasa pa ang kanilang mga pangailangan sa magulang. At ang kanilang kakaanin sa araw ng bukas. Hindi yun ang ideal. Ang dapat ay, kung pumasok ka na sa buhay pag-aasawa, dapat ay, yun ay nangangahulugan na ikaw ay ready na, able na, may kakayanan na, para i-handle ang inyong buhay ngayon at para sa araw ng bukas at sa tulong at biyaya ng Diyos. At hindi yung iaasa mo pa sa iba. Hindi ba't nagtuturo sa atin ang panalangin ito ni Jabez na kung kinikilala mo ang Diyos sa buhay mo, dapat malinaw din sa iyo kung ano ang kayang gawin ng Diyos na yan sa iyong buhay. Kilala mo ba ang Diyos mo, kapatid? Sino ang iyong Diyos? Ang pagkakilala mo kasi sa Diyos ang magdidikta kung ano ang kaya mong paniwalaan sa Kanya. Kung hanggang saan ang kaya mong ipanalig, hanggang saan ang kaya mong hiling. Alam ni Jabez na kung sisisihin man niya ng sisisihin ang kanyang ina sa kanyang sitwasyon, wala nang maitutulong yung para magbago ang buhay niya. Araw-araw lang siyang mapupustrate, may stress, problema. Wala nang buting idudulot ang balikan pa ang nangyari sa nakaraan. Maraming ganyan. Hindi matanggap ang katotohanan. Sila'y nananatiling nakatali pa sa nangyari sa kahapon. Wala na tayong magagawa, mga kapatid, para baguhin ang nangyari na sa nakaraan. Yun ay tapos na. Huwag na tayong mabuhay pa sa sugat na iniwan ng kahapon. Lalo lamang dumodoble ang ating paghihirap ngayon. Dapat sana'y tapos na yun, yung paghihirap yun noon. Hindi mo na dapat yung binibitbit ngayon. Ngunit dumodoble ang iyong bigat na pinapasan. Dahil yung nakaraan hanggang ngayon ay dala-dala mo pa. Hindi ka pa talaga tunay na nakakalaya. Nararamdaman mo pa rin ang sugat, ang hirap, ang sakit sa kalooban. Tularan natin si Jabez.
Alam niya na wala siyang magagawa para baguhin ang ginawa sa kanya ng kanyang ina. Wala siyang kapangyarihan para alisin yung sumpang iyon na tumali sa kanyang buhay. Kaya kanyang inapuhap ang Diyos, nakilala niya, at siyang kinikilala ng kanyang mga naunang mga ninuno na Diyos ng Israel. Yun ay para sabihin sa mundo na itong Diyos na ito ang Diyos na makapangyarihan. At sa Kanya ako tumatawag ngayon. Sa Kanya ako dumadalangin ngayon. Dahil alam ko na makapangyarihan siya para baguhin ang buhay ko ngayon at ang bukas ko. Ang kanyang panalangin ay, pagpalain ako. Pagpalain niyo po ako. Bless me, O Lord. Sa English ang pagkakasabi pa ay, oh, bless me, O Lord. Ito yung nagsasabing, baguhin mo ang buhay ko po, Panginoon. Ayusin mo po ang mga gusot sa buhay ko. Ibigay mo po sa akin ang aking mga pangailangan upang ako'y maging matagumpay sa buhay na ito. Yun ang ibig sabihin ng kanyang panalangin, bless me, O Lord. Hindi yung umihingi lang siya ng mga material na bagay. Ang kanyang idinadalangin talaga ay bumaba ang pabor ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon, bakit yun ba ang una niya naging panalangin? Bless me, O Lord. Ako'y naniniwala dahil naroon ang ugat ng maraming problemang kinakaharap niya. Hanggat hindi siya nakakalaya sa sumpa, hanggat hindi napapalitan yung sumpa ng pagpapala, walang tunay na pag-ahong mangyayari sa kanyang buhay. Walang tunay na pag-angat, pag-alwa na mararanasan itong si Jabez. Ang mapailalim sa sumpa mo, mga kapatid, ay isang uri ng kalagayan na ikaw ay napapaalipin at wala kang kakayanan sa iyong sariling lumaya mula dito malibang mayroong tumulong sa iyo. Samantalang ang pinagpalang buhay naman ay ang mapailalim sa pabor at biyaya ng Diyos. Kaya kung nasa iyo ang pabor ng Diyos, anumang sumpa, sakit, hirap, ay maaaring alisin ng Diyos sa iyong buhay. Buburahin ng Diyos sa iyong buhay. Totally, iwa-wipe out ng Diyos sa buhay mo. The moment na pag pinagpala ka na ng Diyos, wala na yung sumpang yun. At dahil nasa iyo ang pabor ng Diyos, maaari ka na din magtagumpay sa lahat mong ginagawa. Dahil yung pagpapala yun ang nagtitiyak that there is victory. Hindi kaya kinainggitan itong si Jabez ang kanyang mga kapatid at kamag-anak. Hindi ka kaya naiinggit din ngayon kay Jabez sa kanyang tinamong mula sa Diyos. At hindi kaya sila nagulat at nagtaka kung paano ang isang taong parang walang future na mararating. Mayroong mga taong minsan gano'n na tinatanaw-tanaw natin na parang walang mararating itong taong ito. Sa kanyang kasalukuyang estado ngayon, parang wala. Hindi kaya nila ikinagulat yun na, ano ang nangyari? Anong himala ang dumating sa buhay ng taong ito? Tingnan nyo, sabi nyo sa talata, sa verse 9, si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Ano ang inapahiwatig ng salitang higit? Yun ay nagsasabing mas mataas at mas magandang kalagayan kumpara sa kanyang mga kapatid at sa iba ang narating na estado ni Jabez. Wow! Hindi ba kahanga-hanga iyon, kamangha-mangha iyon? Hindi pala talaga tunay na imposibleng mangyari na kahit parang mukhang walang pag-asa ngayon, ngunit kung sa Diyos ikaw ay umaasa, kaya mong mahigitan pa ang iba. Kaya kang iangat ng Diyos, higit sa kalagayan ng iba. Kaya hindi lamang kaya ng Diyos ibahin ang buhay mo, hindi lamang kaya ng Diyos na baguhin ang sitwasyon mo ngayon, kaya din ng Diyos
na iangat ang kalagayan mo, mas angat kaysa sa kalagayan pa ng iba. Kung ngayon, may kabiguan ka, kasawian, kahirapang nararanasan, itawag mo yan sa Diyos. Magagawa ng Diyos na baguhin yan at iangat ka sa iyong mababang kalagayan. Ano ang dapat lang natin gawin? Dumulog sa panalangin at buong pusong kilalanin natin ang Diyos bilang source ng lahat ng magagandang bagay. Kung kaya ng tao sanang ayusin ang kanyang sariling buhay, bakit marami ang nakakaranas pa rin ng kabiguan? Dumadaan sa matinding kahirapan. May mga taong kahit anong pagsisikap na gawin nila, walang pa rin pagbabago na nararating. Yun ay nangangahulugang hindi nga natin kaya sa ating sarili. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan mo ang Diyos, kapatid. Ang Diyos nga lamang ang tunay na makapagbabago ng buhay na ito. Mula sa isang sirang buhay, isinumpang buhay, kaya ng Diyos na buuin at lubos na pagpalain. Gusto mo bang mangyari sa iyo yan? Ang sabi ng Jeremias 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Tiyak ba yun o hindi? Tiyak yun. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa panalangin natin. Ang Diyos din ay gustong tugunin, ibigay sa katuparan ang iyong hinihiling. Kaya huwag na nating, itigil na natin ang paninisi sa iba, sa nangyari sa buhay natin. Kahit pa sila ang naging dahilan ng ating mga paghihirap ngayon. Sa halip na manisi ka ng manisi, bumaling ka na lang sa Diyos. At sa Kanya mo hingin ang biyaya, pag-asa at kapangyarihang kailangan mo para baguhin at pihitin ang iyong tandaan. Naalala kong isang secular na awit na kanta ng Jackson 5. As ang lyrics ay mayroong nagsasabing, just call me and I'll be there. Yan ay totoo sa ating Diyos, mga kapatid. Ay, ang kulang lamang ay isang tawag mo sa Kanya. At ang Diyos naman pala ay handang tumugon sa ating mga panawagan. Manalangin ka ng pagpapala. Idalangin mo na ang pagpapalang ito ay pagpapalang aapaw na pagpapala, yung tipong awas na, at wala nang paglagyan pa ang ganitong mga pagpapala. Pangatlo po, paano nanalangin si Jabez? Siya ay nanalangin ng malaki. Ano ang ibig kong sabihin doon? Hindi lamang nanalangin si Jabez ng tungkol sa isa o dalawang concern, kundi mayroon siyang 4 or 4 big prayer requests sa Diyos. Ang una nga ay nung ating binanggit na kanina, nang hilingin niya na pagpalain siya ng Diyos. Naniniwala kasi itong si Jabez na tanging sa pagpapala lamang ng Diyos, pipihit ang kanyang buhay. Magbabago ang kanyang kalagayan. Meron bang sumpa sa buhay mo o sa pamilya mo na nagpapahirap sa iyo ngayon? Huwag kang mag-atubili at mahiyang lumapit sa kabanal-banalang trono ng ating Diyos. Humingi ka ng pagpapala ng Diyos para sa buhay mo at sa iyong buong pamilya. Ang nakakaamay sa iyo ay ito. Nung pinagpala ng Diyos si Jabez, hindi lamang siya ang nakinabang ng pagpapalang yon. Naniniwala ako na nakinabang din sa pagpapalang ito ang kanyang buong sambahayan. Dahil ang pagpapalang tinanggap niya ay sobra-sobra para i-enjoy lamang ng isang tao. Ito ang nakita ko, mga kapatid. Wala nang lugar ang sumpa
sa buhay natin o sa buhay ng isang taong lubos na pinagpala na ng Diyos. Kaya kung gusto mong mawala ang mga sumpa na yan sa buhay mo, hilingin mo ang pagpapala ng Diyos. At ang buhay mo transfer from curse to bless. Mula sa isang isinumpa, mula patungo sa isang pinagpala. Yun ang kanyang unang kahilingan. Ang kanyang pangalawang kahilingan na ito, ang sabi niya, palawakin niyo po sa Tagalog, palawakin ninyo ang aking lupain. Sa English, ang sabi, enlarge my territory. Hindi lamang para sa kanyang pangangailangan araw-araw. Ang kanyang hiniling, pansinin niyo po mga kapatid. Ang kanyang hiniling sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa kanyang pangangailangan araw-araw ng material, pinansyal, pisikal. Ang kanyang hiniling ay palawakin. Alam niyo yung salitang palawakin, palakihin, palaguin, paunlarin, payamanin. Yun ang mga kakambal na salita niyan. Humiling siya sa Diyos na hindi lamang isang maliit na kabuhayan, kumbaga. Ang hiniling niya sa Diyos ay isang malaking kabuhayan na hindi lamang tutugon sa kanyang pangailangan ngayon at pangailangan bukas, kundi makatutugon sa pangailangan niya hanggang sa siya mamatay na. At maging sa kanyang mga maging anak, apo, tutulay ang pagpapalang yun sa kanila. Tutuloy sa kanilang ang pagpapalang iyon. Sila ay makakatikim din noon. Mapuprovide din ang kanilang pangangailangan. Sa panahon po natin yun, ang bumili ng isang lote, maliit na lote, ng lupa, ay napakalaki na ng halaga, napakataas na. Para sa isang ordinaryong tao na kumikita ng, sabihin natin, sapat lang sa kanyang pangailangan para sa kanyang pamilya, at siguro kung nakakapagtabi ng konti. Gaano kaya karaming pag-iipon ang kailangan gawin? O gaano kaya karaming trabaho ang kailangan niyang pasukin para makapagpundar ng isang sariling lupa, matitirikan ng bahay. Malaki. Maaaring bumilang ng mahabang panahon o ilang taon ng pag-iipon. At kung papasok ng maraming trabaho, talagang maraming trabaho, marahil ang kailangan pasukin. Maaaring ang pahinga mo ay napakaliit na lamang. Ngunit itong si Jabez ay nangahas na hilingin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Humiling siya na palawakin ang kanyang lupain. Pinagpapalagay ko na mula sa puntong yun ng kanyang pananalita na meron siyang waring maliit na lupain. At ang gusto niya ay yun ay lumaki, lumawak, lumago, umunlad. At hindi naman nabigo si Jabez sa Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang hinihingi. Kaya nga ang sabi, higit pa sa narating ng iba. Napansin ko at nalaman ko mula sa karanasang ito ni Jabez na hindi naman pala masama na humiling tayo ng malaki sa Diyos. Kung hihingi din lang tayo, bakit pa konti-konti? Laki-lakihan na natin ang ating panalangin. Laki-lakihan na natin ang nahingi natin sa ating panalangin. It doesn't matter naman pala kung maliit o malaki. Parehong kayang ibigay ng Diyos yun. Sa English, ang ginamit na salita ay territory. Yung salitang territory o teritoryo ay tumutukoy sa isang sa laki o lawak ng iyong nasasakupan. Kumbaga, pagpalagay natin pagdating sa mga nagtitinda, ang gusto ni Jabez ay hindi lamang maging isang retailer
Uso sa ating ng panganahon yan. Kahit through online. Hindi lamang retailer ang hiniling ni Jabez sa Diyos. Ang hiniling niya siya ay maging wholesaler. Anong pagkakaiba ng dalawang yon? Ang pagkakaiba nila ay naroon sa laki at lawak ng kanilang nasasakupat na impluwensyahan. Pag wholesaler ka, mas malaki ang pwede mong maabot, mas malayo ang pwede mong maabot. Mas malayo ang pwede maabot ng iyong produkto. Ibig sabihin, mas marami ang pwedeng makabili at tumangkilik nito hanggang sa makarating sa mga malalayong lugar. Kaya paglawak ng iyong nasasakupan, ang iyong teritoryo, paglawak din naman ng iyong impluwensya at lugar at kontrol sa lugar na iyon. Hindi ba, hinahamon tayo ng panalangin na ito ni Jabez na huwag tayong mahiyang humingi ng malaki sa Diyos. Idalangin natin na pagkalooban din tayo o idalangin mo na pagkalooban ka ng Diyos ang hanap buhay, isang magandang hanap buhay at klase ng hanap buhay na kikita ka ng maganda, kikita ka ng maayos, sapat para makapugon sa pangailangan mo, makapagtabi para sa mga pag-aaral ng mga anak mo, makapagtabi para sa pagtanda mo, at makapagtabi para pantulong sa iba, at kung iaalaw, makapagtabi para sa mga panggasto sa panahon ikaw ay mag-relax. Ganong klaseng pagpapala ang hiniling ni Jabez. Sinasubukan mo na bang manghas na dumalangin sa Diyos ng ganon? Humiling ka na ba sa Diyos ng isang klase ng kabuhayang hindi lamang tutugunin ng iyong mga pangailangan, kundi tutugunin ng pangailangan din ng iyong magiging anak at mga apo at magiging anak din at apo nila? Negosyo. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. At yan ay totoo sa buong turo ng Biblia. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Ngunit pagdating sa pagpapalay, hindi lamang nagkukulang ang Diyos. Nais din ng Diyos sa kapag siya magpapala, kung iyong hihilingin, ibubuhos niya ang pagpapalang yun ng higit sa kaya mong saluhin. Sa laki ng pagpapalang tinanggap ni Jabez, palagay ko'y umapaw na rin ito hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Kaya't kung nananalangin ka ngayon tungkol sa isang pangailangan, tungkol sa isang trabaho, nananalangin ka makapagtayo, makapagpunda ng isang negosyo, sagarin mo na ang panalangin mo. Gawin mo ng specific ang gusto mong hilingin sa Diyos. Kung sa bagay, Diyos na rin ang nagsabi na walang bagay na imposible sa akin, sabi ni Yahweh. Sa ibang salita, yun ay nangangahulugang walang hindi kayang gawin ng Diyos. Walang hindi kayang ibigay ang Diyos sa atin. He can do anything and He can give everything kung mamarapatin niya at kung hihilingin natin. Mag-ingat nga lamang tayo mga kapatid sa tukso na maaaring makalimot tayo sa Diyos dahil masyado na tayong nahumaling sa dami ng pagpapalang ating tinanggap. Ngayon, maaaring mag-apply din ito sa ating mga espiritual na kalagayan. Yung paglaki, yung malaking pagkapala, ay pwede rin i-apply natin sa mga espiritual na bagay, sa mga gawain, sa ministry. Ang ipanalangin na lumaki ang maabot ng ating impluwensya, lumaki ang grupo o cell na iyong pinapangunahan, lumaki ang lugar na naaabot ng ating pwedeng mapagministeryuhan, ang ating tanaw at pangarap ay hindi lamang sa malapit, kung hindi maging sa mga karating bahay, barangay, bayan, maging probinsya. Pwede rin nating hilingin nyo sa Diyos, mga kapatid, na palawakin ng Diyos ang naaabot ng ating paglilingkod. Kaya nga siguro hanggang
Diyan lamang sa lugar na yan ikaw nakakarating dahil hindi mo naman inahiling sa Diyos na palawakin. Hindi mo naman inahiling sa Diyos na mag-extend. Sabi ng Panginoong Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kakunti ang mag-aani. Sa dami ng kailangang maministeryuhan, ayon sa talatang yun, humihingi ito ng maraming katuwang na mga lingkod, manggagawa para magministeryo. Kaya sabi ni Jesus, idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala ng mga manggagawa. Kaya tama lamang mga kapatid, mga kapwa ko mga lingkod, manggagawa sa Panginoon. Kung mananalangin tayo ng mga magiging katuwang sa gawain, humingi na tayo ng marami. Dahil marami ang kailangang maministeryohan. Tatandaan nga lamang natin, saan mang area ng Diyos tayo palaguin, yan man ay sa kalagayang pinansyal, sosyal, spiritual. Paglawak ng iyong impluensya, ay paglaki din naman ng hinihinging responsibilidad sa iyo. Ibig sabihin, mas malaki ang inaasahan ngayon sa iyo. Yung pangatlo at pang-apat na hiniling ni Jabez, sa English ay ganito ang pagkakasabi. Your hand be with me and keep me from harm. Pagkatapos niyang hilingin na siya'y paunlarin, pagpalain, palawakin ang kanyang nasasakupan, sunod namang hiniling ni Jabez ay ang proteksyon, pag-iingat, pagsubaybay at pagbabantay ng Diyos sa kanya. Bakit ganoon? Ang kanyang huling panalang, ang huling request. Ako'y naniniwala na somehow ay merong takot itong si Jabez sa puso niya na yung sumpang nakakabit sa kanyang pangalan ay sundan siya nito hanggang sa kanyang pagtanda. Nag-aalala siya na baka magkaroon ito ng katotohanan sa kanyang buhay at mamatay na lamang siyang ganoon. Ayaw niyang mangyari iyon. Kaya siya'y nakiusap sa Diyos at tumiling sa Diyos ang ganitong kahilingan na kung ililipat natin sa ibang salita, ay ganito ang kanyang gustong sabihin. Lord, ganito ang aking sitwasyon ngayon. Iniwanan ako ng sumpa ng aking ina at wala akong magawa para layaan ito sa aking sarili. Nag-aalala po ako na baka mamatay nga akong ganito. Kaya humihiling ako sa inyo na ako'y inyong ingatan, proteksyonan, gabayan, subaybayan, upang huwag mangyari ang mga bagay nito. Ang talagang hinihiling ni Jabez ay, Lord, from day to day, araw-araw, bantayan niyo po ako. Ingatan niyo po ako. Subaybayan niyo po ang lahat ng aking nakapupuntahan. Gagawin. Tiyakin niyo pong walang masamang mangyayari sa akin. Yun ang talagang gusto niya sabihin. Parang isang magulang na ayaw man lamang madapuan ng lamok o langaw ang kanyang anak. Kaya gano'n na lamang ang pag-iingat at pagbabantay niya dito. Nasa ganong diwa ng pakiusap si Jabez sa Diyos ng Israel. Kay Yahweh na maging ganun sa kanya. Na yung tipong, Lord, wag mo nga hayaang may madapuan man lang ako ng langaw, ng lamok. Tiyakin niyo pong walang dadapo sa akin na kahit ano. Walang mangyayaring masama sa akin. Nasa ganung diwa ng pakiusap itong si Jabez sa Diyos. Na para bang wala nang gagawin ang Diyos na iba, kundi bantayan na lamang siya at subaybayan. Napakalaking kahilingan ngayon. Na inihilingan mo ang Diyos na bantayan ka, oras-oras, minu-minuto, para tiyakin lamang na walang masamang mangyayari sa iyo. Malaking panalangin yun.
Ngunit ginawa ng Diyos. Sino ba si Jabez para pagmalasakitan ng Diyos ng ganoon na lamang? Sabi ng Psalm, awit 91 verse 14 to 16. Sundan nyo na po sa Tagalog kasi English yung akin na isulat. Ang sabi ganito, "Because He loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation." Napansin nyo ba itong mga pangungusap na ito ni Yahweh? Overall protection na ito, mga kapatid. Kung aking susumahin, ito yung tinatawag na overall covering and protection ng Diyos. Lahat na ginawa ng Diyos sa iyo para sa ikabubuti mo, sa ikaayos mo. Iingatan ka niya, puproteksyonan ka niya, i-rescue ka niya. Kapag tumawag ka sa Kanya, hindi ka mabibigo, sasagot siya, tutugon siya. At ang bonus pa, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. Sa isang taong kinikilala ang Diyos sa buhay niya, kapag siya'y tunay na nananalig sa Diyos, tumawag sa Diyos, ito ang mangyayari. Tutugon ng Diyos, sasamahan ka, iingatan ka, ililigtas ka sa panganib, at ang biyaya at pabor ng Diyos ay bubuhos sa buhay mo. Panalangin lang ang kulang. Ulitin ko, sabi ng awit, just call and He will be there. Hindi lamang isa, dalawa, tatlo, sobrang pagpapala, mga kapatid, ang tinanggap ng taong ito. Hindi lamang nais ni Jabez na i-secure, pansin nyo ba, hindi lamang nais ni Jabez na i-secure ang kanyang physical, financial, and social status. Di ba lahat yun ay laman ng kanyang panalangin? Higit sa lahat, ang kanyang kalagayang spiritual ay nais din ng Diyos na bumuhos ang pagpapala doon. Sana ganyan din ang bawat isa sa atin. Huwag lamang nating hangarin at pangarapin na tayo'y paunlarin, payamanin ng Diyos sa ating mga kalagayang pisikal, pinansyal at sosyal. Higit sa lahat, pangarapin natin at tilingin sa Diyos na paunlarin tayo sa ating mga kalagayang spiritual. Pang-apat po at panghuli. Paano nga nanalangin si Jabez? Ang una, sabi natin siya nanalangin ng may buong pagsusumamo. Pangalawa, siya nanalangin ng may buong pagkilala sa Diyos. Pangatlo, siya nanalangin ng malaki, as in malaking panalangin. At pang-apat, siya nanalangin ng may pananampalataya. Sabi doon sa talata na ating pinabubulayan, sa huling pangungusap, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. And God granted His request. Ang panalangin ito ni Jabez ay puno ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Buong puso siyang naniniwala na didinggin ng Diyos ang kanyang panalangin at ito ay tutugunin. At siyang nang nangyari, ibinigay ng Diyos hindi lamang yung isa, hindi lamang yung dalawa, kundi yung lahat ng kanyang hiniling sa panalangin ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang lumapit sa Diyos sa panalangin is an act of faith. Ito ay isang kilos ng pananampalataya. Kung naniniwala ka sa Diyos at sa kanyang kayang gawin, mananalangin ka. Baka nga ang hindi mo pananalangin ay isang palatandaan ng kakulangan mo ng pananampalataya o pananalig sa Diyos. Pwede nga natin masabi na kung ano ang sukat ng iyong pananampalataya sa Diyos, yun din lang ang maging sukatan at batayan mo hanggang saan ang kaya mong ipanalangin sa Kanya.
o hilingin sa Kanya. Sabi ng Marcos 11:24, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin mo o ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo." Ano ang sinasabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, anuman ang inyong hilingin sa panalangin na may pananampalataya, manalig kayo na yun nga ay natanggap na ninyo. Depende sa sukat ng ating kayang paniwalaan, ng ating isang palataya, kung matatanggap nga ba natin ang ating mga hinihiling sa Kanya. Meron ka bang hinihingi ngayon sa panalangin? Sa palatayanan mo? Maniwala ka na ipagkakalob ng Diyos yan sa iyo. Baka kulang ka lang sa panalangin na may pananampalataya para tuluyang pumihit ang takbo ng buhay mo. Para umangat ka sa iyong mababang kalagayan ngayon. Para ka umasenso. Para lumawak ang iyong teritoryo na iyong nasasakupan. At maranasan ang araw-araw na paglingap ng Diyos. Ang gusto kong sabihin ay, huwag ka lang basta mananalangin. Manalangin ka na may pananalig sa puso mong gagawin ito ng Diyos. Gagawin ng Diyos ang mga bagay na idinadalangin mo. Gaano man yan waring kalaki, nothing is impossible to God. Kahit sa isang maiksing panalangin, tulad ng panalangin ni Jabez, ngunit puno naman ng pag-asa at pananalig sa Diyos, makakaasa tayong tutugon at sasagot ang Diyos. Hindi ko in-encourage kayo na iksian ang inyong mga panalangin. Ang sinasabi ko lamang ay, mula sa karanasan ni Jabez, manalangin ka at buong pusong manalig sa Diyos na iyong tinatawagan at tinitiyak ko sa iyo, tatanggapin mo yung dinadalangin mo. Sabi pa ng Isaiah 65 verse 24, "Before they call, I will answer. Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear." Advance ng gumawa ang Diyos. Nakita nyo? Bago pa tayo tumawag, ang kasagutan, ready na. Bago pa tayo magsalita, alam na ng Diyos kung ano yung ating sasabihin. Advance ang Diyos. Alam na niya kung anong ang kanyang ibibigay sa atin. He is just waiting na marinig tayong, "Lord, ito po ang aking kahilingan." Grabe, hindi ba? Grabing magbuhos ng pagpapala ang Diyos sa kanyang mga minamahal. God is able to answer our call and grant our request. Napakapalad ang naging pamilya ni Jabez. Sila ay kasamang nakinabang sa pagpapalang ibinuhos ng Diyos kay Jabez. Hindi lamang si Jabez nakinabang at nag-enjoy ng apo-apo na pagpapalang ito, nakinabang buong pamilya. Mapalad ang isang sambahayan na mayroong mga tatay at nanay na marunong manalangin at mayroong matibay na pananalig sa Diyos. Sa mga tulad nila, umuulan ang pagpapala ng Diyos. Gusto mo bang ulanin rin ng pagpapala ng Diyos? Ikaw at ang iyong pamilya? Subukan mong tularan ang halimbawang ito ng panalangin ni Jabez. Na-please mo na ang Diyos sa iyong pananalangin, nagbubukas ka pa ng maraming pinto ng pagpapala sa buhay mo at ng iyong pamilya. At kung ikaw ay pinagpala na, kapatid, at kung pagpapalain ka sa nalalapit na hinaharap ng Diyos, ng higit pa sa inaasahan mo, suklian mo naman ng pagpupuri at pagpapasalamat ito. Ibalik mo naman sa Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri at pasasalamat ang lahat ng pagpapala na ginawa niya sa iyong buhay. Sumainyo nga po ang pagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat po.